Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Mila Angela Cruz upang ikwento ang pinamagatang ang puno, dahon at hangin. Puno. Ang tawag nila sa akin ay puno. Nung ako'y nasa sekundary pa lamang ay nagkaroon ako ng 5 kasintahan. Ngunit ang totoo, isang babae lang ang aking pinasama. Isang ordinaryong babae na kahit may hindi ko nagawang ligawan. Dahil para sa akin at sa tingin ng iba, hindi siya karapat-dapat ng babae para sa akin. Dahil natatakot ako masaktan ko siya, kung kaya pinili ko maging kaibigan na lamang siya. Ganito ang naging sitwasyon namin sa loob ng 3 taon. Magkaibigan at isa siya sa mga babae na daan sa akin. At hindi ko man sinasadya, makapagdulit ako ng kirot at mag-isa ng puso. Napakagaling niya akapes, na itago niya ang sakit na nararamdaman niya. Isang pagkakataon, nakita niya na halikan ko ang aking kasintahan. Nagulat siya at pinilit ng ngiti. At sinabi, hindi tuloy niya lang. Ngunit nagalit ang aking kasintahan at nag-away sila sa akin. Hindi ko man sinasadya at napigilan na sigawan ko si Dahon na aking kaibigan. Kahit alam kong wala siyang kasalanan, hindi ko pinansin ang kanyang nararamdaman at kinampihan ko ang aking kasintahan. At tumakbo siya palayo sa amin. At ng sumunod na araw, nakita kong maga ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at kung bakit. At kung ano man iyon, ayoko nang sabihin. At malaman pa. Nung magkahiwalay kami ng aking kasintahan, niyaya ko siyang lumabas upang sabihin sa kanya ang nangyari. Ang pagkakataon nga naman, meron din pala siyang gustong sabihin tungkol sa kanya manliligaw. Kilala ko ang lalaking sinasabi niya. Dahil ito ang sasaksakan sa aming bahay. Hindi ko pinakitang sasaktan ako. Ngunit, wala akong magawa, kundi ang ngumiti. Nung makauwi ako sa aming tahanan, hindi ako makailan. Naramdaman kong kumulo ang aking luha mula sa akin. At napaisip na, ilang ulit ko na nga ba nakita umiyak ang isang babae dahil sa isang lalaki hindi binigyan pansin ang kanyang sarili. Sa araw na aming pagtatapos, ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na nagsasabi, ang pagkahulog ng dahon ay dahil sa patuloy na paghangin o dahil hindi pinigilan ng puno ang pagkahulog nito. Dahon. Ang tawag nila sa akin ay dahon. Sa 3 araw ko, pagkaon sa aking sekundarya, naging malapit ako sa isang lalaki na aking kasama at naging kaibigan. Subalit, nang magkaroon siya ng kanyang unang kasintahan, ay nakadama ako ng isang damdamin na hindi ko dapat maramdaman, ang pagsiset. Naging sila lamang ng 2 buwan. Ngunit, nang maka-1 buwan, isang panibagong babae na naman ang kanyang kasama. Mula na magkahiwalay sila ng una niyang kasintahan. Naging masaya ako nung maghiwalay sila. Gusto ko siya. At alam kong gusto niya rin ako. Ngunit, bakit hindi niya mapairamdam sa akin? Kung ganong mahal niya ako, ay bakit hindi siya gumawa ng ako? Sa tuwing magkakaroon siya ng kasintahan, ay nasasaktan ang puso ko. At na maglaon, nagsimulang pumasok sa isip ko na ako lamang pala ang nagmamahal. Kung hindi niya ako gusto, bakit? Napakahirap na sabihin niya sa akin ito. Batid ko ang mga gusto at hilig niya. Ngunit bakit? Nararamdaman ko na kailangan lagi ako nasa kanyang tabi. Alagaan siya, samahan siya, at mahalin siya. Umaasa na isang araw, mamahalin niya rin ako. Dahil dito, naghintay ako. Sa pagtatapos ng isang taon ko sa aking sekundary, isang lalaki mula sa ikalawang baitang ang sekundary ang nandito sa akin. Tila siya, isang malamig at banayad na hangin. At sinubukan sa kanya ang dahon mula sa puno. Sa huli, pagtanto ko, gusto ko siyang bigyan ng tuwang sa akin.
Alam ko ang hangin ito ang magdadala sa dahon sa mabuting kalagayan. Sa wakas, nilisyon ng dahon ng puno. Ngunit, nuntigang ang puno at tinangkang tanungin ang dahon upang manatili. Ang pagkahulog ng dahon ay dahil sa patuloy na paghangin o dahil hindi pinigilan ng puno ang pagkahulog nito. Hangin. May isang babaeng aking tinatangi na nagngangalang dahon. Dahil sa sobrang paghanga at sobrang pag-asa sa puno, kung kaya kinailangan ko maging malakas na hangin. Hangin na magtatangay sa kanya palayo sa puno. Nang una ko siyang makita, isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang ako'y lumipat sa paaralang ito, nakita ko isang babae, estudyante mula sa ikatlong baitang. Mula sa ikatlong bako, na tumatakbo habang umiiyak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko na nahulog agad ang loob ko sa kanya. At mula noon, araw-araw ko na siyang sinusubaybayan. Hanggang isang araw ay nagkalakas loob ako, bigyan siya ng sulat. Ang sumunod na araw, dumaan siya sa aking harapan at nagbigay ng sagot mula sa aking sulat. At nagsasabing, ang puso ng dahon ay lubhang mabigat at hindi kayang tangayin ng hangin. Hindi siya ang puno ay mabigat. Kundi ayaw lamang iwan ng dahon ang puno. Iyon ang sagot ko sa sulat niya. Mula noon, kinausap na niya ako at tinanggap ang aking mga regalo at tawag. Alam kong hindi ako ang taong mahal niya. Ngunit, kaya ko maghintay sa kanya hanggang sa dumating ang araw na magugustuhan niya rin niya. Sa loob ng 4 na buwan, pinagtapat ko ang pag-ibig ko sa kanya na hindi kumulang 20 beses. Sa tuwing sasabihin ko sa kanya ang aking nararamdaman, ay iniiba niya ang usapan. Ngunit, hindi ako sumuko. Kung gusto ko siya, magiging akin siya. Gagawin ko ang lahat para makuha siya sa kabila ng lahat. Hindi ko na maalala kung ilang ulit kung pinagtapat sa kanya ang aking pag-ibig. Kahit alam kong lagi siyang iiwas, ngunit meron pa rin ako natitirang konting pag-asa. Umaasa akong tatanggapin rin niya ako. Tumatawag ako sa kanya kahit wala akong inaasahang kasagutan. Ilang saglit, narinig kong hirap ang kanyang boses. Naitanong ko kung bakit, at sabi niya, hindi ko alam. Nagtungo sa kanyang bahay, pumatok, at nang buksan niya ang pinto, ay niyakap ko siya ng mahigpit. Ang pagkahulog ng dahon ay dahil sa patuloy na paghangin, o dahil hindi pinigilan ng puno ang pagkahulog nito. Ang aral ng kwento ay, may mga bagay na ayaw nating mawala, mga taong ayaw nating maiwan. Ngunit tandaan natin na ang pagpapalaya ay hindi katapusan ng mundo. Ito ang simula ng panibagong buhay. Ang kaligayahan ay nasa mga taong lumuha, nasaktan, naghanap at sumubok na maging maligaya. Matuto tayong kahalagahan ang mga taong nagbigay halaga sa atin. Ito lamang ang aking kwento at maraming salamat.